Hindi ko agad sinabi ang nangyari. Hindi dahil hindi mahalaga, kundi dahil sigurado ako. Kapag sinabi ko, hindi na mababawi. Ako si Alma, 28 taong gulang, tahimik, hindi pala bintang na tao. Hindi rin ako iyakin. Hindi ako yung tipong gumagawa ng eksena sa isang maliit na bagay. Kaya noong maramdaman ko yung sa palad ko, alam kong hindi ako nagkakamali. Hapon iyon, malapit na magdilim. Pumasok ako sa isang maliit na tindahan sa kanto. Lumang tindahan, amoy alikabok, asukal at mantika. Isang bulbilya lang ang umiilaw at kahit iyon ay nanginginig pa. Ang tindero ay isang matandang lalaki. Payat, maputla, tahimik. Hindi siya tumingin sa akin nang pumasok ako. Kumuha ako ng biskwit at nagbayad. At doon nangyari. Habang inaabot niya ang sukli, may dumumpi sa kamay ko. Hindi saglit, hindi aksidente. Isang haplos, mabagal, parang sinusukat ang balat ko. Napahigpit ang hawak ko sa bariya. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya nakatingin sa akin, na mas lalo kong kinilabutan. Lumabas ako ng tindahan na parang may hinahabol. Nanginginig ang kamay ko. Paulit-ulit kong kinuskos ang palad ko sa damit ko, pero hindi nawala ang pakiramdam. May humawak, sigurado ako. Pagdating ko sa bahay, sinabi ko kay mama. Hindi siya agad nagsalita. Sigurado ka? Tanong niya sa wakas. Tumango ako. Sinabi ko kay kuya. Nanigas ang panga niya. Sinabi ko sa boyfriend ko, si Ryan. Hindi siya sumigaw. Hindi rin nagtanong. Kinuha lang niya ang susi ng motor. Samahan mo ako, sabi niya. Pagdating namin sa tindahan, sirado na halos ang paligid. May 2 kapitbahay na nakasilip. Nang makita nila kami, parang alam na nila kung bakit kami nandoon. Ang mata ng tindero ay nandoon pa rin. Nakatayo sa likod ng counter. Pareho pa rin ang itsura niya. Parang walang nangyari. Pero ako, parang ako ang may kasalanan. Bastos ka, sigaw ni kuya. Tinulak siya ni Ryan sa counter. Tumunog ang mga bote sa likod. Hinipuan mo ang anak ko, sigaw ni mama. Ang matanda, hindi umimik, hindi umiling, hindi umamin, hindi rin nag-deny. Tumingin siya sa akin. Hindi rin siya natatakot. Parang nalulungkot. Dumating ang barangay. May namungkahing i-review ang CCTV. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Hindi takot, hindi hiya. Parang may bulong sa loob na huwag na lang. Sa maliit na opisina ng barangay, pinanood namin ang footage. Isang angle lang, malinaw. Nakita akong pumasok, kumuha ng biskwit, nagbayad. At sa eksaktong sandali na sinabi kong hinipuan niya ako, wala. Hindi siya humawak sa kamay ko. Ang ginawa lang niya, tinabik ang barya. Nahulog ang sukli, kumalat sa counter.
At ako, biglang umatras. Tahimik ang lahat, walang nagsalita. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ko, pero walang tunog. Baka nagkamali lang, maingat na sabi ng kapitan. Narinig ko ang paghinga ni Ryan. Mabigat. Narinig ko ang buntong hininga ni Mama. Hindi ako umiyak. Hindi ako makagalaw. Umuwi kami na parang may dalang bangkay. Walang nagsabi ng pasensya. Walang nagsabi ng okay lang. Pero alam kong may nasira. At hindi iyon ang tiwala nila sa akin. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong inaalala ang sandali. At doon ko napansin sa footage, malinaw na tinabig ang bariya. Pero sa alaala ko, may humawak pa rin. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang kamay ko. Parang may marka, parang may humigpit, pero walang pasa, walang sugat. Simula noon, may mga bagay na nagbago. Tuwing may nag-aabot sa akin ng pera, nauuna ang takot. Tuwing may hahawak sa kamay ko, parang may ibang kamay ang nauuna. Hindi ko nakikita, pero ramdam ko. 3 araw pagkatapos ng insidente, binalikan ko ang tindahan. Sarado, may kandado, may pulang tape, may pulis. Patay na yung tindero, sabi ng isang kapitbahay. Nanginig ang tuhod ko. Natagpuan daw siya sa loob, mag-isa, walang sugat. At ang sa kamay niya, hawak niya ay isang supot ng bariya. Hindi ako umiyak sa libing. Hindi rin ako humingi ng tawad. Pero noong gabi ngayon, napanaginipan ko siya. Nakatayo siya sa likod ng counter. Inaabot ang sukli. At sa pagkakataong iyon, wala siyang kamay. Lumipas ang ilang linggo. May lumabas na balita. Hindi pala ako lang ang nagreklamo. May iba pang babae. Iba't ibang tindahan. Iisang reklamo. Hinipuan ako. Lahat may CCTV. Lahat may ebidensya. Pero lahat sila, pare-pareho ang naging resulta. Takot sa hawak. Takot sa dikit. Takot sa sariling kamay. Isang psychiatrist ang nag-imbestiga. May nakita siyang pattern. Lahat ng babae nakaranas ng trauma sa kamay noong bata pa. Paghila, pagbitbit, pagkapit. At doon niya binanggit ang isang bagay. Phantom touch. Isang pakiramdam na hindi galing sa kasalukuyan kundi sa naipon. Pero alam ko ang totoo. Hindi ito galing sa isip ko. Dahil kagabi, habang nagbibilang ako ng sukli, may bariyang nahulog. Yumuko ako para pulutin. At bago ko pa mahawakan, may kamay na humawak muna. Hindi tao, hindi anino. Isang malamig na paalala. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi ako delusional. Hindi rin ako nagsisinungaling. Hindi rin ang mata ng tindero ang may sala. May mga bagay na kumapit sa pera, sa palitan, sa sukli. May mga hawak na naipapasa-pasa. Mga pagnanasa, mga kasalanan. At kapag ikaw ang nakaramdam, kailangan may masisi. Kahit maling tao.
Kaya kung sakaling bumili ka sa tindahan at may maramdaman mong humawak sa kamay mo, tumingin ka muna sa CCTV at kapag wala kang nakita, huwag mong sabihin delusyon lang yun. Dahil may mga hawak na hindi kailanman galing sa kamay. At minsan, ikaw ang susunod na hahawakan kahit wala namang humahawak.